Pagkatapos kong kumprontahin sa publiko ang kerida ng asawa ko na buntis, makalipas ang 2 araw ay nakunan ito. Pagkatapos noon, buong kalupitang siniraan ako ng aking asawa at ng kanyang kerida at ipinakulong ako. Sa loob ng 1 taon sa bilangguan, kailanman ay hindi ko tinanggap ang pagdalaw ng 2 demonyong iyon. Hanggang sa araw ng aking paglaya, tiniyak ko na sa mismong araw na iyon, mawawala sa kanila ang lahat. Bago magsimula ang kwento, mangyaring i-type sa comment section kung taga saang lugar kayo nanonood ng kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas lalo pang lumago ang channel na ito at makapaghatid ng mas marami pang mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang cellphone sa ibabaw ng hapagkainan ay matagal na nag-vibrate, binasag ang karaniwang payapang katahimikan ng umaga sa malaking bahay na iyon. Si Sabina, na katatapos lang magligpit ng mesa, ay sumulyap sa screen ng kanyang telepono. May pumasok na notifikasyon ng isang transaksyon sa bangko. Kumunot ang kanyang noo nang makita ang halagang nakasaad. 500,000 piso, ang labing pantatlabing, ang kakatapos lang i-withdraw mula sa isang espesyal na savings account. Hindi iyon ang operational account para sa mga gastusin sa bahay, kundi ang trust fund na ipinagkaloob sa kanya ng yumaong ina, isang pondong buong ingat na pinangangalagaan ni Sabina. Bumilis ang tibok ng puso ni Sabina. Alam niya na ang debit card para sa account na iyon ay nasa loob ng wallet na nakatago sa maliit na kaha de yero sa study room ng kanyang asawa, si Rico. Kailanman ay hindi nagbigay ng pahintulot si Sabina na galawin ni Numan ang perang iyon, lalo na si Rico, na nitong mga huling araw ay laging nagdadahilan na kailangan ng kanyang negosyo ng dagdag na pondo. Nang walang pag-aalinlangan, agad na tinawagan ni Sabina ang numero ni Rico. Hindi sinagot ang unang tawag. Ang pangalawang tawag ay agad na ni-reject. Ang hinala na matagal na niyang sinusupil sa kanyang kalooban ay biglang umusbong. Sinuri niya ang kasalukuyang lokasyon ng cellphone ni Rico sa pamamagitan ng Family Tracker app na sabay nilang in-install noon. Ipinapakita ng location pin na si Rico ay nasa isang mamahaling shopping mall sa sentro ng lungsod, partikular sa isang premium na tindahan ng mga gamit para sa sanggol at mga buntis. Nanikip ang dibdib ni Sabina. Ang masamang kutob niya sa loob ng maraming buwan tungkol sa pagbabago ng ugali ni Rico ay tila nasagot na sa araw na ito. Madalas ng gabing-gabi umuwi si Rico, laging itinatago ang kanyang cellphone at ngayon ang sagradong pera mula sa kanyang ina ay ginagasta sa isang tindahan ng gamit pangsanggol. At ang masakit pa, 5 taon na silang kasal ngunit hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. Hinablot ni Sabina ang susi ng kotse at pinaharurot ang sasakyan, sinuong ang siksikang trapiko ng Maynila. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Sa buong biyahe, namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Hindi siya isang mahinang babae na iiyak bago makita ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata. Naalala niya kung paano ipinagkatiwala ng kanyang ama si Rico para alagaan si Sabina at ipagpatuloy ang kumpanya ng kanilang pamilya. Ngunit ang tiwalang iyon ay tila pinagtaksilan sa pinakamasakit na paraan. Pagdating sa mall, mabilis at tiyak ang mga hakbang ni Sabina patungo sa palapag kung nasaan ang tindahan ng mga gamit pangsanggol. Mula sa malayo, malinaw na ipinapakita ng malaking salamin ng tindahan ang lahat. Doon, sa gitna ng mga hanay ng mamahaling kuna at maliliit na damit, nakatayo si Rico. Ang kanyang asawa ay tumatawa ng malakas, isang ekspresyon na matagal na niyang hindi ipinapakita kay Sabina. Sa tabi niya, isang batang babae ang nakatayo habang hinihimas ang tiyan nitong nagsisimula ng umbok. Nakilala ni Sabina ang babae. Siya si Faye, ang dating sekretarya sa lumang opisina ni Rico na ipinakilala noon ni Rico bilang isang mahusay na katrabaho. Ang kamay ni Rico ay nakaakbay sa baywang ni Faye ng buong paglalambing. Pagkatapos, ang isa pa niyang kamay ay iniabot ang gold-colored debit card ng yumaong ina ni Sabina sa kahera. Kumulo ang dugo ni Sabina. Wala na siyang pakialam sa magandang asal o sa imahe ng kanilang respetadong pamilya na matagal na niyang iningatan.
pumasok siya sa tindahan na may nagliliyab na tingin. Ang tunog ng kampana sa pinto ng tindahan ang nagpalingon kina Rico at Faye. Ang ngiti sa mukha ni Rico ay biglang naglaho, napalitan ng isang maputlang mukha na tila nakakita ng multo. Si Faye, na napansin ang pagdating ni Sabina, ay hindi naman nagpakita ng takot. Sa halip, lalo pa niyang hinigpitan ang kapit sa braso ni Rico na para bang hinahamon si Sabina na lumapit. Tumayo si Sabina mismo sa kanilang harapan. Humihingal siya, ngunit sinubukan niyang kontrolin ang kanyang boses upang hindi manginig kahit na wasak ang kanyang puso. Nagtanong si Sabina sa mababa ngunit matalas na boses kung ano ang ginagawa ng kanyang asawa sa lugar na iyon gamit ang pera ng kanyang ina. Nautal si Rico, sinubukang maghanap ng palusot tungkol sa pagbili ng regalo para sa isang kliyente, ngunit hindi tanga si Sabina. Itinuro niya ang tiyan ni Faye at nagtanong kung kaninong anak iyon. Bago pa man makasagot si Rico, sumingit si Faye sa isang tunong nagpapakyut. Sinabi niyang hindi na kailangang magtago pa dahil malapit na niyang ibigay kay Rico ang isang supling na hindi maibigay ni Sabina. Ang pangungusap na iyon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Sabina. Ang pang-iinsulto ay ginawa sa isang pampublikong lugar. Sa harap ng mga sales lady na ngayon ay nakatingin sa kanila ng may pagkailang at sa harap ng ibang mga customer na nagsisimula ng magbulungan. Hindi na napigilan ni Sabina ang kanyang emosyon. Hinawakan niya ang braso ni Faye, hinihiling na bitawan nito ang pagkakakapit sa kanyang asawa. Ang paghila na iyon ay hindi naman gaanong kalakas, isang reflex lamang ng galit ng isang asawang pinagtaksilan. Ngunit si Faye ay isang mahusay na aktres. Sa sandaling dumampi ang kamay ni Sabina sa kanyang braso, sumigaw si Faye ng malakas na para bang siya ay brutal na inatake. Nag-atras siya ng may pagkadramatiko, sinadyang masagi ang isang estante na puno ng mga bote ng gatas na nagdulot ng malakas na ingay. Sumigaw si Faye ng tulong, inaakusahan si Sabina na sinasaktan ang kanyang sinapupunan. Nagsimulang magkumpol ang mga tao sa mall. Ang mga smartphone ay itinaas upang i-record ang pangyayari. Si Rico, na nataranta sa dami ng tao, ay biglang tinulak ng malakas ang balikat ni Sabina. Sinigawan niya ang kanyang asawa na huwag gumawa ng gulo at pinauwi ito. Sumigaw si Rico na ipinagtatanggol si Faye. Tinawag si Sabina na isang baliw na babae na bulag sa selos. Gumuho ang puso ni Sabina. Nakita niya kung paano mas pinili ng kanyang asawa na protektahan ang kerida nito kaysa pangalagaan ang karangalan ng sarili niyang asawa. Tinitigan ni Sabina si Rico nang may tingin na puno ng sakit at pagkadismaya. Kinuha niya ang debit card na nakapatong sa counter ng kahera, binali ito sa dalawa sa harap mismo ng mukha ni Rico at saka tumalikod at umalis, iniwan ang mga taong nangungutya sa kanya. Lumabas siya ng taas noo, bagaman sa wakas ay bumuhos ang kanyang mga luha nang makapasok na siya sa loob ng kotse. 2 araw ang lumipas mula sa insidenteng iyon. Nagkulong si Sabina sa bahay, tumatangging kausapin si Rico na hindi rin umuuwi. Naisip ni Sabina na ito na ang katapusan ng kanilang pagsasama at handa na siyang magsampa ng annulment. Inaayos niya ang kanyang puso, sinusubukang humanap ng kapayapaan sa pagdarasal ng rosaryo at pagbabasa ng Biblia. Akala niya ang problemang ito ay malulutas sa family court. Ngunit nagkamali siya. Si Rico at Faye ay may mas masamang plano pa kaysa sa simpleng pangangaliwa. Nang gabing iyon, bandang 11:00 ng gabi, isang malakas na kalabog ang narinig sa pinto sa harapan. Binuksan ni Sabina ang pinto nang may pag-aalinlangan. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang 2 pulis na nakauniporme at si Rico na nasa likuran nila na may malamig na ekspresyon. Naguguluhang nagtanong si Sabina, "Ano po ito?" Isa sa mga pulis ang nagpakita ng warrant of arrest. Si Sabina ay inaakusahan ng physical injuries na nagdulot ng pagkamatay ng sanggol sa sinapupunan. Napatanga si Sabina, umiling siya sa pagkadi makapaniwala. Ipinaliwanag niya na hindi niya kailanman sinaktan si Faye. Hinila lamang niya ang kamay nito, ngunit humakbang si Rico at tinitigan ang mga mata ni Sabina nang walang bahid ng pagsisisi.
Sinabi niya sa malakas na boses na si Faye ay dumanas ng matinding pagdurugo matapos itulak ni Sabina sa mall. At kaninang hapon, idineklara ng doktor na nakunan si Faye. Gumuho ang mundo ni Sabina. Ang akusasyon ay napakalupit. Hindi siya kailanman pumatay ng sinuman, lalo na ng isang sanggol na hindi pa naisisilang. Sinubukan ni Sabina na ipagtanggol ang sarili. Sinasabing nag-aarte lamang si Faye, ngunit hindi pinakinggan ng mga pulis ang kanyang paliwanag. Inutusan siyang sumama sa presinto para sa investigasyon. Nang pusasan ang kanyang mga kamay, nakita niya ang isang bahagyang ngiti sa mga labi ni Rico, isang nakakatakot na ngiti ng tagumpay. Habang isinasakay si Sabina sa sasakyan ng pulis, nagsimulang maglabasan ang mga kapitbahay, pinapanood ang pangyayari na may mapanghusgang mga tingin. Nang gabing iyon, hindi natulog si Sabina sa kanyang malambot na kama, kundi sa isang malamig na upuan sa presinto ng pulisya na may estado bilang suspek sa pagpatay sa anak ng sarili niyang asawa. Ang malabong ilaw sa interrogation room ay nagdulot ng pagkahilo kay Sabina. Ilang oras na siyang nakaupo doon, paulit-ulit na tinatanong ng investigador. Tinanong siya kung paano niya itinulak si Faye, gaano kalakas niyang sinuntok ang tiyan ng biktima, at kung plinano ba niya ang pag-atake mula pa sa bahay. Paulit-ulit na itinatanggi ni Sabina sa paos na boses. Ipinaliwanag niya ang totoong nangyari, na hinila lamang niya ang braso ni Faye at si Faye mismo ang umatras at nabangga ang estante. Ngunit, naglagay ang investigador ng isang folder sa mesa. Iyon ang resulta ng medico-legal at mga testimonya ng saksi. Ang mga saksing iyon ay ang mga taong nasa tindahan noong nangyari ang insidente, na sa hindi malamang dahilan ay lahat nagbigay ng testimonya na nagpapabigat sa kaso ni Sabina. Binasa ni Sabina ang folder ng nanginginig ang mga kamay. Nakasulat doon na nakita ng mga saksi na sinipa at tinulak ni Sabina ang biktima ng sadya. Alam ni Sabina na ito ay paninirang puri. Imposibleng lahat ng mga taong iyon ay magsisinungaling maliban na lang kung sila ay binayaran. Humingi siya ng kopya ng CCTV footage ng tindahan bilang ebidensya. Ngunit, sinabi ng investigador na sira ang CCTV ng tindahan noong araw na iyon at walang na-record na anuman. Nagsimulang manghina ang pag-asa ni Sabina. Talagang plinano ni Rico ito ng mabuti. Tiyak na tinakpan na ng kanyang asawa ang lahat ng butas na maaaring magligtas kay Sabina. Kinabukasan, isang abogado ang dumating para makipagkita kay Sabina. Nagpakilala ang lalaki bilang abogado na inupahan ng pamilya ni Rico para tulungan si Sabina. Sa simula, nakaramdam si Sabina ng kaunting ginhawa, umaasa na may natitira pang konsensya sa pamilya ng kanyang asawa. Ngunit naglaho ang pag-asang iyon nang magsimulang magsalita ang abogado. Sa halip na bumuo ng depensa, kinumbinsi pa nito si Sabina na aminin ang kanyang kasalanan. Sinabi niya na napakalakas ng ebidensya at kung aaminin ni Sabina na nadala lamang siya ng emosyon, maaaring mapababa ang kanyang sentensya. Mariing tinanggihan ni Sabina. Hindi niya aaminin ang isang krimen na hindi niya ginawa. Bumuntong hininga na lamang ang abogado na tila kaharap ang isang matigas ang ulo at hangal na kliyente, at umalis, iniwan si Sabina sa kawalan ng pag-asa. Dumating ang araw ng paglilitis ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Umupo si Sabina sa silya ng akusado, suot ang uniforme ng bilanggo. Walang kolorete ang kanyang mukha, ngunit bakas pa rin ang natitirang ganda at dignidad. Puno ang korte. Malawakan ang coverage ng media sa kaso, na may mga headline na naglalarawan kay Sabina bilang isang selosang asawa na naging mamamatay tao. Bumukas ang pinto ng korte at pumasok si Faye, itinutulak sa isang wheelchair. Maputla ang kanyang mukha, namamaga ang mga mata, at nakasuot siya ng itim na damit. Perpekto ang kanyang pag-arte. Mukha siyang pinakakawawang babae sa mundo. Nagsimula ang paglilitis sa pagbasa ng sakdal. Inilarawan ng piskal si Sabina bilang isang halimaw na walang puso. Pagkatapos, oras na para magsalita ang mga bayarang saksi. Gumawa sila ng mga kwento ng napakakumbinsi. Nang si Rico na ang magbibigay ng testimonya, tumayo siya sa witness stand. Paminsan-minsan ay nagpupunas ng luha ng buwaya. Sinabi niya sa hukom
na si Sabina ay talagang may masamang ugali at madalas magbanta na sasaktan si Faye kung sila ay magkikita. Humingi ng paumanhin si Rico sa hukom dahil nabigo siyang disiplinahin ang kanyang asawa. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rico ay parang kutsilyong humihiwa sa puso ni Sabina. Napatungo na lamang siya, tahimik na nagdarasal, humihingi ng lakas sa Diyos upang hindi bumagsak sa kinatatayuan. Ang kasukdulan ng drama ay nang magbigay ng testimonya si Faye. Sa nanginginig na boses at peking mga hikbi, ikinuwento niya kung gaano niya kamahal ang kanyang magiging anak. Inakusahan niya si Sabina na tinitigan siya nang may pagnanasang pumatay bago siya atakihin. Sumigaw pa si Faye sa gitna ng paglilitis, nagtatanong kung bakit nagawa ni Sabina na patayin ang sariling laman at dugo ng kanyang asawa. Kinailangan pang pukpukin ng hukom ang kanyang martilyo ng ilang beses para pakalmahin ang sitwasyon. Ang abogado ni Sabina ay tahimik lamang, walang ginawang makabuluhang depensa, hindi tumutol at hinayaang maging katotohanan sa korte ang lahat ng paninirang puri. Nalaman ni Sabina na nag-iisa siya sa silid na ito. Walang sinumang kumakampi sa kanya. Dumating ang oras ng pagbaba ng hatol. Timbangin ng hukom na ang ginawa ni Sabina ay bunsod ng emosyon, ngunit nagresulta sa pagkawala ng buhay ng isang sanggol. Isinasaalang-alang na hindi pa nahatulan dati si Sabina. Ipinataw ng hukom ang sentensyang 1 taong pagkakakulong, ibabawas ang panahong na igugol na sa kulungan, ipinukpok ang martilyo. Ang hatol ay parang tunog ng kamatayan para sa dating buhay ni Sabina. 1 taon sa bilangguan ay nangangahulugang mawawala sa kanya ang lahat, ang kanyang pangalan, dignidad at kalayaan. Sina Rico at Faye ay nagkunwaring nagyakapan sa lungkot sa upuan ng mga manonood. Ngunit, nakita ni Sabina ang pag-angat ng gilid ng labi ni Faye, bumubuo ng isang tusong ngiti nang magtama ang kanilang mga mata. Bago dalhin ng mga guwardiya si Sabina patungo sa sasakyan, nagkaroon ng kaunting gulo sa pasilyo ng korte. Humingi ng permiso si Rico sa mga guwardiya para kausapin sandali ang kanyang asawa. Binigyan siya ng 2 minuto. Inilapit ni Rico ang kanyang mukha sa tainga ni Sabina. Wala na ang malungkot na tono o peking pag-iyak. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Ibinulong niya na huwag gagawa ng anumang gulo si Sabina sa loob ng kulungan. Sinabi rin niya na inihanda na niya ang mga dokumento para sa paglilipat ng mga ari-arian ng kumpanya sa pangalan ni Rico para magpatuloy ang negosyo habang nasa kulungan si Sabina. Nagbanta si Rico na kung hindi pipirmahan ni Sabina ang mga ito, gagawin niyang impyerno ang buhay ni Sabina sa bilangguan. Tinitigan ni Sabina ng malalim ang mga mata ng kanyang asawa. Hindi siya sumagot, hindi rin niya dinuraan ang mukha ng lalaki, bagaman gustong-gusto niya. Inayos lamang niya nang mahinahon ang kanyang damit, itinuwid ang kanyang likod at sumunod sa mga guwardiya nang hindi lumilingon. Tumanggi siyang ipakita ang kanyang mga luha sa harap ng taksil na iyon. Sa loob ng sasakyan na magdadala sa kanya sa bilangguan, tinitigan ni Sabina ang mga kalsada ng Maynila mula sa maliit na bintanang may rehas. Ang lungsod na dati ay palakaibigan sa kanya ay tila naging dayuhan. Ipinangako niya sa kanyang sarili na ang mga luhang pinipigilan niya ngayon ay magiging gasolina para sa araw ng kanyang paghihiganti. Hindi siya masisira. Magtitiis siya at babalik siya para kunin ang nararapat sa kanya. Pumasok ang bus ng bilangguan sa mataas na tarangkahan na may barbed wire. Ang bilangguan ng mga babae ay mukhang malungkot at nakakatakot. Ang amoy ng halumigmig at pawis ang sumalubong kay Sabina nang siya ay bumaba. Giniya siya sa mga madidilim na pasilyo, patungo sa isolation cell para sa panahon ng oryentasyon. Ibinigay ng guwardiya ang isang magaspang at kupas na uniforme ng bilanggo. Nang isara ang bakal na pinto ng selda na may malakas na kalabog na umalingaw-ngaw, umupo si Sabina sa malamig na sahig. Sa katahimikan ng masikip na selda, sa wakas ay hinayaan niyang tumulo ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Iyon ang huling luha para sa kanyang kalungkutan. Mula sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay nagyelo. Isinara ang lahat ng awa para kina Rico at Faye.
Ang 1 taon na ito ay hindi parusa para sa kanya, kundi panahon para buuin ang plano ng pagwasak para sa mga nagpahirap sa kanya. Ang mga unang araw sa bilangguan ay parang isang walang katapusang bangungot para kay Sabina. Ang hangin sa loob ng selda ay laging maalinsangan, halo-halong amoy ng pawis at kawalan ng pag-asa. Ang pagkain ay malayo sa pagiging disenteng, matigas na kanin na may walang lasang gulay na halos hindi malunok. Ngunit, hindi ang pisikal na katawan ni Sabina ang pinaka-nagdurusa, kundi ang kanyang kalooban. Inilagay siya sa isang pangkalahatang selda, kasama ang iba pang mga bilanggo na may iba't ibang kaso, mula pagnanakaw hanggang panloloko. Ang kanilang mga tingin ay mababangis at puno ng pananakot nang makita si Sabina, isang babaeng mukhang mahinhin at nagmula sa mayamang pamilya. Noong unang gabi, hindi makatulog si Sabina. Nagsiksik siya sa sulok ng isang manipis at mabahong kutsyon, pinakikinggan ang malalakas na hilik at mga sigawan mula sa ibang mga selda. Bawat segundo ay parang isang pagpapahirap, nagpapaalala sa kanya ng pagtataksil ni Rico na nagdala sa kanya sa maruming lugar na ito. Sinubukan ni Sabina na magtiis sa pamamagitan ng pagiging halos hindi kapansin-pansin. Iniiwasan niya ang pakikipag-usap, laging nakayuko, at ginagawa ang mga gawaing paglilinis ng walang reklamo. Ngunit sa bilangguan, ang pananahimik ay madalas na itinuturing na kahinaan. Ilang mga veteranang bilanggo ang nagsimulang mambuli sa kanya, sinasadyang tapunan ang kanyang pagkain o banggain siya kapag nakapila. Nanatiling tahimik si Sabina, pinipigilan ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Alam niyang ang pisikal na paglaban ay magdudulot lamang ng bugbog at magpapahaba ng kanyang sentensya. Ang katatagan ni Sabina ay napansin ng isang tao mula sa malayo. Sa pinakatahimik na sulok ng kantina ng bilangguan, nakaupo ang isang may edad na babae na may puti ng buhok ngunit may matang singtalas ng agila. Tinatawag siyang Gnang, korazon ng ibang mga bilanggo. Walang sino mang nangahas na gambalain ang kanyang mesa. Ayon sa mga tsismis, si Geng, korazon ay isang dating mataas na opisyal ng bangko na may hawak na mga sikreto sa pananalapi ng mga politiko, nakulong dahil isinalo niya ang isang malaking kaso ng money laundering para iligtas ang kanyang pamilya. Ngunit sa huli, pinagtaksilan din siya. Isang tanghali, nagkaroon ng maliit na kaguluhan sa library ng bilangguan, ang lugar kung saan madalas magpalipas ng oras si Sabina para makaiwas sa gulo. Pinapagalitan ni Gaang, korazon ang isang bilanggo na tumutulong sa kanya sa pag-aayos ng libro de kuwenta ng kooperatiba ng bilangguan. Magulo ang mga numero sa libro at si Geengeng, korazon, na isang perpeksyonista ay hindi matanggap ang mga pagkakamali sa pagkukwenta na naging dahilan ng hindi pagkakatugma ng inventaryo. Si Sabina, na nakaupo hindi kalayuan, ay naglakas loob na lumapit. Magalang at sa mahinang boses, humingi siya ng pahintulot na tingnan ang libro. Sa una, tiningnan siya ni Geng, korazon, nang may pagdududa. Ngunit, inilipat niya ang makapal na libro sa harap ni Sabina. Sa loob lamang ng 10 minuto, natagpuan ni Sabina ang pagkakamali. Ipinaliwanag niya ng maayos na mayroong pagkakaiba sa talaan ng mga pumasok at lumabas na produkto at mabilis na inayos ang hindi balancing ledger. Ang mga kamay ni Sabina ay tila sumasayaw sa ibabaw ng lumang calculator sa bilis na nagpatigil kay Gnang, korazon. Ang pangyayaring iyon ang naging simula ng pagbabago sa buhay ni Sabina sa loob ng rehas, nakita ni Gnang. Korazon ang malaking potensyal kay Sabina. Hindi lang siya isang spoiled na asawa na napunta sa maling lugar, kundi isang matalinong babae na may malalim na kaalaman sa negosyo at accounting. Ang pamanang kaalaman mula sa kanyang yumaong ama na matagal niyang itinago dahil laging ipinagbabawal ni Rico na makialam siya sa mga usapin ng kumpanya. Mula sa araw na iyon, kinuha si Sabina bilang personal na katulong ni Gneng, korazon. Wala nang bilanggo ang nangahas na guluhin siya. Sa ilalim ng proteksyon ni Gneng,
Corazon, nagkaroon si Sabina ng mas maayos na kutson at mas malinis na pagkain, ngunit ang mas mahalaga pa roon ay ang kaalamang ipinasa sa kanya ni Geeng. Corazon, sa mga oras ng pahinga, tinuruan ni Geeng, Corazon si Sabina tungkol sa mga butas sa batas, kung paano manipulahin ang mga ari-arian upang hindi matukoy, at kung paano sirain ang pundasyon ng pananalapi ng isang kaaway nang hindi sila pisikal na sinasaktan. Sinipsip ni Sabina ang lahat ng kaalamang iyon na parang isang tuyong espongha na uhaw sa tubig. Lalong humigpit ang kanilang ugnayan nang ikuwento ni Sabina ang totoong nangyari tungkol sa paninirang puri ni Rico at Faye. Nakikinig si Giengeng, Corazon ng may seryosong mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng pigil na galit. Nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili na pinagtaksilan noon sa katauhan ni Sabina. Nag-alok si Gneng, Corazon ng isang alyansa. Sinabi niya na mayroon siyang kanang kamay sa labas na lubos pa ring tapat sa kanya. Isang bata at napakatalinong abogado na nagngangalang Miguel. Si Miguel ang maaaring maging instrumento ni Sabina para ayusin ang mga problema sa labas ng bilangguan. Tinanggap ni Sabina ang alok ng may buong pasasalamat. Makalipas ang isang linggo, nakarehistro ang pangalan ni Miguel bilang bagong abogado ni Sabina na dumadalaw. Ang unang pagkikita ni Sabina at Miguel ay naganap sa visiting area na pinaghihiwalay ng makapal na salamin. Si Miguel ay isang binatang nakasuot ng maayos na business suit. Ang kanyang tingin ay malamig ngunit puno ng paggalang nang ipakilala siya ni Geeng. Corazon kay Sabina, hindi nagpaligoy-ligoy si Miguel. Agad niyang tinanong kung ano ang nais ni Sabina. Tinitigan ni Sabina si Miguel ng diretsyo. Ang kanyang mga mata na dating malumanay ay naging malamig at puno ng kalkulasyon. Ibinigay niya ang kanyang unang utos nang may katiyakan. Hiniling niya kay Miguel na hayaan si Rico na maramdaman ang tagumpay. Hayaan si Rico na kunin ang posisyon ng CEO sa kumpanyang pamana ng kanyang ama. Huwag munang gumawa ng anumang legal na hakbang sa ngayon. Kumunot ang noo ni Miguel. Nagtataka kung bakit binibigyan pa ni Sabina ng pulang karpet ang kanyang kaaway. Ngumiti si Sabina ng bahagya, isang nakakatakot na ngiti, at ipinaliwanag na para maibagsak ang isang tao mula sa mataas na lugar, kailangan mo muna siyang hayaang umakyat sa pinakatuktok para mas masakit ang kanyang pagbagsak. Tumango si Miguel, naiintindihan na. Itinala niya ang lahat ng utos at nangakong isasagawa ang mga ito nang may pinakamataas na katumpakan. 3 buwan na ang lumipas. Nagbago na ang panahon, ngunit ang rutina sa loob ng bilangguan ay nanatiling paulit-ulit at nakakabagot para sa sino mang walang layunin. Ngunit para kay Sabina, bawat araw ay isang hakbang palapit sa kanyang paghihiganti. Ipinagpatuloy niya ang kanyang mga araw ng may mataas na disiplina. Gumigising siya sa huling bahagi ng gabi para magdasal, humihingi ng lakas at katarungan sa Diyos, at ginugugol ang kanyang araw sa pagtulong kay Gneng, Corazon, at pag-aaral ng mga dokumento ng kumpanya na ipinupuslit ni Miguel sa pamamagitan ng isang tapat na kontak. Medyo pumayat si Sabina, ngunit ang kanyang mga mata ay mas buhay at matalas. Hindi na siya ang biktima na umiiyak sa sulok. Siya ay isang mangangaso na tahimik na naghahasa ng kanyang sandata. Sa labas, sina Rico at Faye ay nagpapakasasa sa tuktok ng tagumpay dahil wala na si Sabina na hadlang, malaya ng kinontrol ni Rico ang mga ari-arian ng kumpanya. Itinalaga niya ang kanyang sarili bilang pinakamataas na pinuno. Pinalitan ang mga miyembro ng board ng kanyang mga kaibigan na walang kakayahan ngunit magaling sumipsip. Hindi rin nagpahuli si Faye sa kayabangan. Nakatira na siya ngayon sa malaking bahay na pamana ng mga magulang ni Sabina na parabang siya na ang bagong ginang doon. Ang mga antigong kasangkapan ng yumaong ina ni Sabina ay inilipat sa bodega o ipinagbili, pinalitan ng mga moderno ngunit baduy at mamahaling muebles para bigyang kasiyahan ang panlasa ni Faye na mahilig magpasikat. Pakiramdam nila ay nasa itaas sila ng mundo, kumbinsido na si Sabina ay wasak na sa loob ng bilangguan at hindi na kailanman makakabangon pa. Isang magandang umaga, tinawag ng guwardiya ang pangalan ni Sabina. May dalaw siya. Nahulaan na ni Sabina kung sino ang dumating.
Tanging ang dalawang walang hiyang tao na iyon ang darating sa araw ng kanilang anibersaryo ni Rico. Tama nga, mula sa likod ng pinto ng waiting area, nakita ni Sabina si Rico na nakasuot ng mamahaling suit na binili gamit ang pera ng kumpanya, at si Faye na nakatayo sa tabi niya, suot ang isang marangyang bestida at may bitbit na branded na bag, nakakapit ng buong landi sa braso ni Rico. Ang tiyan ni Faye ay patag na muli at ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Dumating sila hindi para dumalaw ng may mabuting intensyon, kundi para tiyakin na makikita ni Sabina kung gaano sila kasaya sa gitna ng kanyang pagdurusa. Gusto nilang makita si Sabina na umiyak, magmakaawa o magwala sa likod ng salamin. Ngunit ang kanilang pag-asa na makapanood ng isang drama ay biglang gumuho. Hinarap ni Sabina ang guwardiya ng may seryosong mukha at dahan-dahang umiling. Sinabi niya, nang may diin na tinatanggihan niya ang pagdalaw. Nagtaka ang guwardiya, ngunit inulit ni Sabina ang kanyang sinabi na hindi siya handang makipagkita sa kanila. Lumabas ang guwardiya at sinabi kina Rico at Faye na tinatanggihan ng bilanggo na nagngangalang Sabina na makipagkita. Namula ang mukha ni Rico sa galit at kahihiyan dahil tinanggihan siya ng kanyang asawa na isang bilanggo. Ngumisi si Faye. Sinabi ng malakas para marinig ng mga tao sa paligid na siguradong hiyang-hiya at sobrang depressed na si Sabina kaya hindi na nito kayang ipakita ang kanyang mukha. Sa huli, umalis sila na may halong inis, ngunit lalo pang naging mayabang. Inakala nilang ang pagtanggi ni Sabina ay tanda ng kanyang kabuuang pagkatalo. Samantala, sa loob ng kanyang selda, si Sabina ay tahimik na nakaupo habang nagbabasa ng Biblia. Ang pagtanggi na iyon ay bahagi ng psikolohikal na estratehiya na binuo nila ni Gnang Corazon. Sa hindi pagpapakita, hinayaan niyang maging ligaw ang imahinasyon ni Rico at Faye. Ang kaaway na hindi nakikita ay mas nakakatakot kaysa sa kaaway na nagwawala sa iyong harapan. Ngunit dahil sa kayabangan ni Rico at Faye na bumulag sa kanilang pag-iisip, inakala nilang ang pananahimik ni Sabina ay tanda ng kawalan ng lakas. Dahil dito, lalo silang naging kampante. Ang ulat mula kay Miguel na natanggap ni Sabina noong linggong iyon ay nagpapakita na nagsimula na si Rico na lantaran na magnakaw ng pondo ng kumpanya para tustusan ang marangyang pamumuhay ni Faye. Bumili sila ng bagong sports car, nagbakasyon sa ibang bansa at nagdaos ng mga maluluhong party. Lahat ay ikinarga sa gastos ng kumpanya. Buwan-buwan ang lumipas sa parehong paraan. Sa tuwing darating si Rico, karaniwan ay kapag kailangan niya ng pirma para sa mga pineking dokumento ng ari-arian o para lang magpasikat, laging tumatanggi si Sabina. 6 na buwan, 8 buwan, hanggang 9 na buwan ang lumipas, nanatiling isang misteryo si Sabina sa labas. Siya ay parang isang multo na ang presensya ay nakalimutan na, ngunit ang kanyang anino ay patuloy na bumabagabag. Sa loob ng bilangguan, lalong lumakas si Sabina. Natapos na niya ang disenyo ng isang komplikadong bitag sa pananalapi kasama si Gnang Corazon, isang peking investment scheme na binalot ng napakaayos at elegante, espesyal na idinisenyo para akitin ang kasakiman ni Rico. Handa na ang pain na ihahagis sa pamamagitan ni Miguel na magpapanggap bilang kinatawan ng isang mamumuhunan. Nang gabing iyon, tumayo si Sabina sa harap ng kalendaryo sa pader ng kanyang selda na puno ng mga marka. Hawak niya ang isang pulang marker at binilugan ang isang petsa na 2 buwan na lang ang layo. Ang petsa ng kanyang paglaya. Tinitigan niya ang petsang iyon nang may nag-aalab na intensidad. Sa tabi ng kalendaryo, idinikit niya ang isang maliit na papel na naglalaman ng listahan ng mga ari-arian na dapat niyang bawiin. Ang bahay ng kanyang ina, ang gusali ng opisina ng kanyang ama, ang lupain ng hasyenda, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang dignidad. Ngumiti siya, hindi isang matamis na ngiti, kundi isang malamig na ngiti na nangangako ng isang bagyo. Magpakasaya kayo sa natitira ninyong oras, Rico, Faye, bulong niya sa hangin ng gabi na pumapasok sa bakal na bentilasyon.
Kumain kayo hanggang mabusog, tumawa kayo ng malakas dahil ang bayarin para sa lahat ng inyong kasamaan ay sisingilin sa eksaktong sandali na humakbang ang aking mga paa palabas ng tarangkahang ito. Ang pananahimik ni Sabina sa loob ng mahabang panahon ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang katahimikan bago niya wasakin ang lahat sa isang araw lamang. Ang ikasiyam na buwan sa loob ng bilangguan ay nagdala ng hangin ng pagbabago na walang sinumang nakapansin maliban kay Sabina. Sa labas, ang kalagayang pampinansyal ng kumpanyang pamana ng ama ni Sabina ay nagsimulang gumuho sa mga kamay ni Rico. Mahusay ngang magsalita at mag-ayos ang lalaki na parang isang tunay na CEO. Ngunit wala siyang kaalam-alam sa operational management. Ang ugali ni Rico na mahilig magtanggal ng mga matatagal at kritikong empleyado at palitan sila ng kanyang mga kaibigan na walang kakayahan ay nagsimulang magpakita ng malalang epekto. Ang mga lumang proyekto ay natigil. Ang mga tapat na kliyente ay nagsimulang magkansela ng mga kontrata dahil sa bumabang kalidad ng serbisyo at ang cash flow ng kumpanya ay nagsimulang maubos. Ngunit, masyadong mataas ang ego ni Rico para aminin ang kanyang kabiguan. Tinakpan niya ang mga pagkalugi ng kumpanya sa pamamagitan ng pag-utang sa mga maliliit na bangko na may mataas na interes, naghuhukay ng isang butas para takpan ang isa pa, para lamang mapanatili ang kanyang imahe bilang mayaman sa harap ni Faye at ng kanilang mga sosyal na kaibigan. Sa gitna ng kritikal na sitwasyong iyon, pumasok si Miguel sa laro ayon sa utos ni Sabina. Hindi dumating si Miguel bilang abogado ni Sabina, kundi nagpanggap na may bagong pagkakakilanlan na napakakumbinsi. Ipinakilala niya ang sarili bilang kinatawan ng isang dayuhang investment consortium na naghahanap ng lokal na kasosyo para sa pagtatayo ng pinakamalaking sustainable luxury eco-resort sa Timog Silangang Asya. Perpekto ang anyo ni Miguel mula sa kanyang makintab na business suit, mamahaling relo, hanggang sa kanyang business card na may gintong tatak. Dinalaw niya ang opisina ni Rico, dala ang isang business proposal na may napakalaking halaga. Ang mga numero ng kita na nakasulat doon ay sobrang laki na halos lumuwa ang mga mata ni Rico. Para kay Rico na problemado sa kanyang mga utang, ang pagdating ni Miguel ay parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Ang pagpupulong ay ginanap sa pangunahing conference room ng opisina na ngayon ay pinalamutian na ni Faye ng napaka-OA at baduy. Umupo si Rico ng tuwid, sinusubukang itago ang kanyang kaba. Samantala, ipinresinta ni Miguel ang peking proyekto ng mahinahon at propesyonal. Ipinaliwanag ni Miguel na handa ang kanyang consortium na maglabas ng pondo na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Basta't handa ang lokal na kasosyo na magdeposito ng paunang pondo bilang commitment fee. Ang halagang hinihingi ay hindi biro, 50 milyong piso, 17,000. Napalunok si Rico. Wala siyang ganoong kalaking cash. Halos wala nang laman ang account ng kumpanya at ang kanyang mga personal na ari-arian ay hindi sapat. Ngunit nilaro ni Miguel ang isip ni Rico ng napakatalino. Sinabi niya na mayroon ng ibang kakumpetensya na handang kunin ang proyekto kung mag-aalangan si Rico. Nagkunwari pa si Miguel na tumingin sa kanyang relo at sinabing kailangan na niyang umalis para makipagkita sa ibang kandidato. Kinabahan si Rico. Humingi siya ng isang araw para mag-isip. Nang gabing iyon, ang malaking bahay ng mga magulang ni Sabina ay naging saksi sa isang mainit na debate na puno ng ambisyon. Si Faye, na narinig ang tungkol sa potensyal na kita ng proyekto, ay agad na pinilit si Rico na kunin ito. Naiisip na ni Faye ang kanyang sarili bilang asawa ng numero 1 konglomerato, nagdaraos ng kasal na isa sa himpapawid sa telebisyon at pinatatahimik ang lahat ng mga taong dati nang insulto sa kanya. Nang sabihin ni Rico na wala silang cash, basta na lang nagbigay si Faye ng isang nakakabaliw na ideya. Inutusan niya si Rico na isangla ang lahat ng kanilang mga ari-arian, ang sertipiko ng mamahaling bahay na tinitirhan nila, ang gusali ng opisina sa sentro ng negosyo, at ang lupain ng hasyenda na mana sa labas ng lungsod. Ayon sa mababaw na lohika ni Faye, ang perang makukuha sa pagsasangla ay pansamantala lamang para sa commitment fee.
Kapag dumating na ang bilyon-bilyong pondo mula sa investor sa susunod na buwan, maaari na nilang tubusin ang mga sertipiko at magkakamal ng malaking kita. Si Rico, na likas na sakim at ayaw magmukhang mahina sa harap ng kanyang minamahal, ay pumayag. Naramdaman niyang ito ang shortcut para patunayan na mas magaling siya kaysa sa yumaong ama ni Sabina. Kinabukasan, tinawagan ni Rico si Miguel at sinabing handa na siyang sumali. Pagkatapos ay ikinonekta ni Miguel si Rico sa isang pribadong financing company para sa proseso ng pagsasangla. Siyempre, ang financing company na iyon ay bahagi rin ng network na inayos ni Gning Corazon mula sa loob ng bilangguan. Ang proseso ng pagpapalabas ng pondo ay ginawang napakabilis at madali nang walang masalimuot na pagsusuri na nagparamdam kay Rico na pinadadali ang lahat para sa kanya. Ngunit iyon pala ang paraan para mabilis siyang matali sa isang kontrata ng utang bago pa man niya ito mapagtanto. Sa loob ng tahimik na selda ng bilangguan, natanggap ni Sabina ang mga dokumentong ipinuslit sa pamamagitan ng isang bayad na guwardiya. Ang mga dokumento ay naglalaman ng kopya ng kasunduan sa pagsasangla na kakatapos lang pirmahan ni Rico. Hinaplos ng kamay ni Sabina ang pirma ng kanyang asawa sa ibabaw ng selyo. Hindi siya nalungkot na makitang isinugal ang bahay ng kanyang pagkabata at ang opisina ng kanyang ama. Sa kabaligtaran, nakaramdam siya ng ginhawa. Ang mga ari-ariang iyon ay kailangang mawala sa kamay ni Rico para maibalik sa kanya sa isang legal at masakit na paraan. Nagbigay si Sabina ng senyas ng pag-apruba kay Miguel. Sa sandaling iyon, ang perang nagmula sa pagsasangla na nagkakahalaga ng 50 milyon ay inilipat ni Rico sa account ng dayuhang kumpanya na pinamamahalaan ni Miguel. Hindi alam ni Rico na ang account na iyon ay isang holding account na sa huli ay babalik din sa kontrol ni Sabina sa ilalim ng maraming patong ng legal na proteksyon. Matapos ang matagumpay na transfer, nagdaos ng maliit na selebrasyon sina Rico at Faye sa isang mamahaling restaurant. Nagtoast sila gamit ang sparkling juice, tumatawa habang pinag-uusapan ang hinaharap. Pakiramdam ni Rico ay isa siyang henyo sa negosyo. Ipinagmalaki niya ang kanyang katapangan sa pagkuha ng panganib. Pinuri ni Faye si Rico, tinawag siyang bagong hari ng negosyo. Nalinlang sila sa isang huwad na tagumpay. Hindi nila namalayan na ang sertipiko ng bahay na kanilang tinitirhan at ang gusali ng opisina kung saan sila kumikita ay legal nang nalipat sa kamay ng isang pinagkakautangan na kontrolado ng kanilang kaaway. Kakatapos lang nilang isuko ang kanilang mga leeg sa bitag na inilatag ni Sabina. Samantala, si Sabina sa bilangguan ay nagsimulang magbilang ng mga araw. Mas inalagaan niya ang kanyang kalusugan. Regular siyang nag-eehersisyo sa loob ng selda, inaalagaan ang kanyang balat gamit ang mga simpleng paraan at mas nagdarasal. Ang kanyang puso ay lalong naging payapa. Wala nang sumusulpot na galit na tulad noong simula ng kanyang pagkakakulong. Pinapanood siya ni Gning Corazon ng may pagmamalaki. Alam ng kanyang tagapayo na handa na ang kanyang estudyante. Sa kanilang huling pagkikita sa library ng bilangguan, hinawakan ni Gning Corazon ng mahigpit ang kamay ni Sabina. Nagbilin siya na huwag nang lilingon pa si Sabina paglabas niya. Sinabi ni Gning Corazon na ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang pagpatay sa kaaway, kundi ang hayaan silang mabuhay sa kahirapan at pagsisisi habang buhay. Nakikita ang taong dati nilang sinira na ngayon ay nakatayo ng mas mataas kaysa sa kanila. Tumango si Sabina, nangangakong isasagawa ang huling plano ng maayos at walang palya. Ang huling mga buwan hanggang sa 12 ay mabilis na lumipas. Nagsimulang mag-alala si Rico dahil ang proyektong ipinangako ni Miguel ay hindi pa rin nagsisimula sa dahilan ng mga komplikadong internasyonal na permit. Ngunit, laging napapakalma ni Miguel si Rico gamit ang mga peking opisyal na sulat na mukhang napakaburokratiko. Si Rico, nabasa na ang papel, ay hindi na makaatras. Dahil naideposito na niya ang kanyang 550 milyon, wala na siyang magawa kundi maghintay ng may kaba habang tumatakbo ang interes ng kanyang mga utang. Si Faye,
na walang pakialam sa mga teknikal na usapin, ay abala sa pagwawaldas ng natitirang pera ng kumpanya para sa paghahanda ng isang party para sa paglaya ni Sabina. Oo, nagplano silang magdaos ng isang malaking party sa mismong araw ng paglaya ni Sabina. Hindi para salubungin si Sabina, kundi para i-anunsyo ang kanilang opisyal na engagement at ipagyabang ang kanilang peking tagumpay sa harap ni Sabina. Ang mga imbitasyon ay naipadala na sa lahat ng mga kasosyo sa negosyo at media. Hindi nila namalayan, inihahanda na nila ang entablado para sa sarili nilang pagbagsak. Ang sinag ng araw ay pumasok sa siwang ng bentilasyon ng selda, tumama mismo sa mukha ni Sabina, nagising na bago pa man mag-umaga. Ito na ang araw niya. Ang 365 na araw ng pagkakakulong ay nagtapos na. Maingat niyang tiniklop ang kanyang manipis na kumot. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang masikip na selda na naging kanyang mundo sa loob ng 1 taon. Sa pader na iyon, natutunan niya ang pasensya. Sa malamig na sahig na iyon, natutunan niya ang pagpapakumbaba. At sa gitna ng katahimikan ng mahahabang gabi sa silid na ito, natutunan niya kung paano maging isang babaeng hindi matatalo. Isinuot ni Sabina ang damit na suot niya noong una siyang pumasok dito. Isang simpleng bestida na ngayon ay medyo maluwag na dahil sa pagbaba ng kanyang timbang, ngunit ang kanyang katawan ay mas malakas at tuwid. Mabilis at maayos ang proseso ng kanyang paglaya. Ibinigay ng mga guwardiya ang mga personal na gamit ni Sabina na kinuha 1 taon na ang nakalipas, wallet, relo at cellphone na ubos na ang baterya. Tinanggap ni Sabina ang lahat ng may seryosong mukha, walang labis na ngiti, isang magalang na tango lamang bilang pasasalamat. Habang naglalakad siya patungo sa pangunahing tarangkahan, ilang mga bilanggo na tinulungan niya sa kanilang mga kaso ay kumaway mula sa likod ng rehas. Gumanti si Sabina ng isang bahagyang ngiti, ngunit ang pinaka-emosyonal na sandali ay nang magpaalam siya kay Geengeng, Corazon. Hindi nagsalita ng marami ang may edad na babae, tinapik lamang niya ang balikat ni Sabina ng 2 beses. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, humayo ka at tapusin ang ating sinimulan. Hinalikan ni Sabina ang kamay ni Gneng, Corazon ng may paggalang, pagkatapos ay tumalikod at humakbang ng may tiwala patungo sa dambuhalang bakal na tarangkahan na dahan-dahang bumubukas na may malakas na langit-ngit. Ang hangin sa labas ng pader ng bilangguan ay iba. Mas sariwa, mas malaya, ngunit may dalaring amoy ng hamon. Tumayo si Sabina sa bangketa sa harap ng bilangguan, napapikit dahil sa sikat ng araw. Tulad ng inaasahan niya, wala si Rico o si Faye, walang pamilyang sumundo. Ang kanyang cellphone na kakaon lang ay nag-vibrate, pumasok ang isang text message mula sa numero ni Rico. Ang mensahe ay naglalaman ng pang-iinsulto na nagsasabing abala si Rico sa pag-aasikaso ng isang malaking negosyo at walang oras para sunduin ang isang ex-convict. Ipinadala rin ni Rico ang lokasyon ng hotel kung saan gaganapin ang party mamayang gabi na may karagdagang paalala. Dumating ka kung may lakas ka ng loob at disenteng damit. Kainin mo ang mga tirang pagkain namin. Isinara ni Sabina ang mensahe nang walang ekspresyon. Hindi siya nasaktan, naawa pa siya sa katangahan ng kanyang asawa. Isang makintab na itim na sedan ang dahan-dahang huminto sa harap ni Sabina. Hindi iyon taxi, kundi isang mamahaling European car na may tinted na salamin. Isang nakaunipormeng driver ang bumaba at binuksan ang pinto sa likod, sa loob, naghihintay na si Miguel. Ang batang abogado ay ngumiti ng malapad, sinalubong ang kanyang kliyente at bagong boss. Pumasok si Sabina sa kotse, naramdaman ang lambot ng leather na upuan, nakabaligtaran ng tigas ng upuan sa bilangguan. Ang amoy ng mamahaling air freshener ay nagpakalma sa kanya. Inabot ni Miguel ang isang makapal na folder na naglalaman ng huling ulat. Handa na ang lahat, nakakandado na ang bitag. Ang mga ari-arian ay legal nang nasecure. At ang imbitasyon sa party ni Rico mamaya ay ang tiket para tapusin ang lahat. Saan po tayo ngayon, Ma'am Sabina? Uuwi na po ba tayo sa bahay ng inyong mga magulang? Magalang na tanong ni Miguel. Umiling si Sabina. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mukha ay mukhang pagod, walang kolorete.
na may bahagyang maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ang kanyang damit ay gusot. Hindi siya maaaring lumitaw sa digmaan na may itsurang talunan. Kailangan siyang bumangon bilang isang reyna. Hindi, mariing sagot ni Sabina. Dalhin mo ako sa paboritong butik ng aking ina sa Makati. Pagkatapos ay sa isang pribadong spa. Kailangan ko ng 5 oras para maghanda. Tumango si Miguel. Umandar ang kotse, inilalayo si Sabina sa kanyang madilim na nakaraan patungo sa isang kinabukasan na kanyang sapilitang babawiin. Sa eksklusibong butik, sinalubong si Sabina nang may init at pagkabigla ng may-ari, nakilala ang yumaong ina ni Sabina. Alam nila ang balita tungkol sa kaso ni Sabina. Ngunit alam din nila ang integridad ng pamilya ni Sabina. Hindi humingi si Sabina ng diskwento o awa. Humingi siya ng pinakamagandang koleksyon na mayroon sila. Pumili si Sabina ng isang napakagandang bestida na kulay navy blue. Isang kulay na sumisimbolo sa kapangyarihan, lalim at misteryo. Gawa ito sa pinakamagandang sutla na perpektong bumagay sa kanyang katawan, nagbibigay ng isang eleganteng ngunit matatag na anyo. Ipinatong niya ang isang brilyanteng brooch na pamana ng kanyang ina na ligtas na itinago ni Miguel. Pagkatapos noon, ginugol ni Sabina ang ilang oras sa isang pribadong treatment room. Inalis niya ang lahat ng bakas ng bilangguan sa kanyang katawan. Nagpa-body scrub siya. Inalagaan ang kanyang buhok at hinayaang ayusan siya ng mga propesyonal. Humiling si Sabina ng isang matapang ngunit eleganteng makeup. Gusto niyang ang kanyang matatalas na mata ang maging sentro ng atensyon. Nang tumingin siya sa salamin sa huli, halos hindi niya makilala ang sarili. Ang babae sa salamin ay hindi ang asawang niloko, hindi ang bilanggong itinapon. Ang babaeng iyon ay naglalabas ng isang napakalakas na aura ng intimidasyon. Taas ang kanyang baba, ang kanyang mga mata ay malamig at tumatagos, at ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng kumpiyansa. Perpekto ang transformasyon, 6:00 na ng gabi. Ang langit ng Maynila ay nagsimulang maging kulay kahel. Sa loob ng kotse na nagdadala sa kanya ngayon sa hotel kung saan gaganapin ang party ni Rico at Faye, tahimik lamang si Sabina. Hawak niya ang isang clutch bag na naglalaman ng tanging sandata na kailangan niya, isang maliit na flash drive na may digital forensic data at isang tumpok ng mga legal na dokumento na wawasak sa peking imperyo ni Rico. Ang kanyang puso ay tumitibok ng normal, walang kahit katiting na takot. Naalala niya ang mukha ni Faye na tumatawa noong siya ay hinatulan. Naalala niya ang mukha ni Rico na nagbanta sa kanya sa pasilyo ng korte. Ang mga alaalang iyon ay hindi na sugat, kundi gasolina. Nandito na po tayo, ma'am. Ang boses ng driver ang pumutol sa pag-iisip ni Sabina. Huminto ang kotse sa pangunahing lobby ng isang kumikinang na 50-star hotel. Nakalatag ang pulang karpet. Maraming mga bisitang nakasuot ng mararangyang damit ang nakapila. Nakahanay ang mga bulaklak na may pagbati kina Rico at Faye. Huminga ng malalim si Sabina. Inayos niya ang kanyang relo. Miguel, tawag ni Sabina bago buksan ang pinto. Oo, ma'am. Siguraduhin mong papasok ang ating legal at security team 5 minuto pagkatapos kong pumasok. Gusto ko munang mag-isang namnamin ang kanilang gulat na mga mukha. Masusunod po, bumukas ang pinto ng kotse. Bumaba si Sabina. Ang mga flash ng kamera mula sa mga mamamahayag na nagko-cover ng party ay agad na sumalubong sa kanya kahit hindi pa nila alam kung sino ang eleganteng babaeng ito. Ang kanyang mga takong ay tumunog sa marmol na sahig ng lobby na may pare-parehong ritmo, TUG, TUG, TUG. Ang ritmo ng kamatayan para sa kayabangan ni Rico at Faye. Kagsisimula pa lang ng party, at ang tunay na panauhing pandangal ay dumating na. Ang ambiance sa loob ng Grand Ballroom ng 5-star hotel ay napakakinang at puno ng pilit na karangyaan. Isang dambuhalang chandelier na gawa sa kristal ang nakasabit sa kisame, nagkakalat ng ginintuang liwanag na nakakasilaw. Ang mga bilog na mesa ay maayos na nakahanay, may mga mantel na sutla at pinalamutian ng mga imported na bulaklak na sobrang mahal. Talagang walang pakundangan sina Rico at Faye sa pagwawaldas ng pera ng kumpanya para sa gabing ito. Tinawag nila itong isang corporate success and engagement party.
isang mahaba at aroganteng pamagat tulad ng mga may-ari nito. Ang mga bisita ay nagmula sa iba't ibang sektor ng elite, mga mapagkunwaring kasosyo sa negosyo, mga socialite na mahilig sa chismis, at mga taga-media na uhaw sa iskandalo. Isang orkestra ang tumutugtog ng malumanay, lumilikha ng ilusyon na ang lahat ay mga maharlika. Ngunit ang pundasyon ng party na ito ay itinayo sa utang at panloloko. Sa entablado na pinalamutian na parang trono ng hari at reyna, nakatayo si Rico na may pagmamalaki. Suot niya ang isang makintab na itim na suit na gawa ng isang dayuhang designer. Ang kanyang buhok ay makinis na nakasuklay at isang gintong relo ang nasa kanyang pulso relo na binili mula sa pagsasangla ng lupang mana ng kanyang biyenan. Sa tabi niya, si Faye ay nakatayo na may malapad na ngiti. Suot niya ang isang evening gown na may mahabang buntot at pinalamutian ng mga peking Swarovski crystals na sobrang kumikinang. Makapal ang kanyang makeup, tinatakpan ang mga guhit ng pag-aalala. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Rico, ipinapakita ang malaking diamanting singsing sa bawat photographer. Mukha silang pinakamasayang mag-asawa sa mundo. Isang mag-asawang pakiramdam ay nanalo na sa lahat. Itinaas ni Rico ang kanyang baso na may sparkling grape juice, humihingi ng atensyon. Dahan-dahang humina ang musika. Natahimik ang lahat. Nagsimula si Rico sa kanyang talumpati. Nagsalita siya tungkol sa kinabukasan ng kumpanya, kung paano niya ito iniahon mula sa kahirapan, kahit siya ang nagpahirap dito, at tungkol sa kanyang tunay na pag-ibig kay Faye. Nagparinig pa siya tungkol sa kanyang nakaraan, sinasabing nagpapasalamat siyang nakawala na sa peste na humadlang sa kanyang tagumpay patungkol kay Sabina. Nang malapit nang ianunsyo ni Rico ang kanilang petsa ng kasal, biglang bumukas ng malakas ang malaking pinto sa likod ng ballroom. Ang tunog ay bumasag sa katahimikan, napalingon ang lahat. Isang anino ng isang babae ang nakatayo sa may pintuan. Nang magsimula siyang maglakad papasok, ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw. Tiyugi, tiyugi, tiyugi. Ang tunog ay parang tibok ng orasan ng kamatayan para sa party. Lumabas ang babae mula sa anino. Suot niya ang navy blue na bestida na napaka-elegante. Ang sutlang hijab na kaparehong kulay ay bumagay sa kanyang perpektong ayos na mukha, nagpapatingkad sa kanyang matatalas na mata. Wala na ang bakas ng mahinang babae na umiyak sa korte. Wala na ang maruming bilanggo. Ang nandoon ay si Sabina sa kanyang pinakamagandang bersyon. Ang bersyon na hinubog ng apoy ng pagtataksil at pinalamig ng isang planadong paghihiganti. Nagbulungan ang mga bisita. Si Sabina yan, hindi ba't nasa kulungan siya? Diyos ko, ang ganda niya. Mas mukha siyang class kaysa kay Faye. Si Rico sa entablado ay nanlaki ang mga mata. Ang kanyang puso ay tila huminto. Ang baso sa kanyang kamay ay halos mabitawan. Ang kanyang mukha ay namutla. Napansin ni Faye ang reaksyon ni Rico at napalingon din. Nanlaki ang kanyang mga mata. Inggit at galit ang agad na sumakop sa kanya nang makita ang itsura ni Sabina. Ibinulong niya kay Rico na paalisin ang babae. Sinubukan ni Rico na kontrolin ang sitwasyon. Security, sigaw niya sa mikropono. Nanginginig ang boses. Pakialis ang babaeng ito. Pribadong party ito. Isang ex-convict ay hindi imbitado dito. Ang sinadyang pagdiin sa salitang ex-convict ay para ipahiya si Sabina. Ngunit hindi natinag si Sabina. Nagpatuloy siya sa paglakad, ang kanyang tingin ay nakatuon kina Rico at Faye. Ang mga security guard na lalapit sana ay biglang hinarangan ng mga lalaking nakaitim na suit na nasa likuran ni Sabina, ang security team ni Miguel. Patuloy na naglakad si Sabina sa gitna ng mga tao. Kusang tumabi ang mga bisita na para bang siya ay isang reyna. Sa wakas, huminto siya sa harap mismo ng entablado. Tumingala siya kina Rico at Faye na ngayon ay mukhang maliliit kahit nasa mas mataas na lugar. Anong ginagawa mo rito, baliw? Pasutsot na sabi ni Faye. Nandito ka para mamalimos o para kunin ang mga tirang pagkain. Umalis ka. Sinisira mo ang party ko. Tumawa ng bahagya si Sabina, isang tawa na malamig at nakakakilabot. Umakyat siya sa entablado ng may angking kisig. Kinuha niya ang isang mikropono.
Magandang gabi sa lahat, bati niya sa mahinahon at edukadong boses. Paumanhin at nahuli ako. Sobrang traffic. Alam niyo na, mahaba ang biyahe mula sa kulungan patungo sa katotohanan. Sinubukan ni Rico na agawin ang mikropono, ngunit pinigilan siya ng matalim na tingin ni Sabina. "Huwag mo akong hawakan," sabi ni Sabina, "o idedemanda kita ulit." Humarap si Sabina sa mga tao. Sabi ng asawa ko, "Ay, dating asawa pala, na isa akong hindi imbitadong bisita." Nakakatawa. Dahil sa totoo lang, ako ang tunay na host dito. "Host? Nabaliw ka na sa kulungan, Sabina. Wala ka ng kahit ano," tawa ni Rico. Ngumiti si Sabina. "Tama ka, Rico. Ang lahat ng ari-arian ay nailipat na. Ang tanong, kaninong kamay ito napunta?" Sumenya si Sabina sa may pintuan. Pumasok si Miguel, dala ang isang leather briefcase. Kasunod niya ang 2 pulis at 3 lalaking nakauniporme mula sa isang bangko. Namutla si Rico. Nakilala niya si Miguel bilang ang dayuhang investor. Ngunit bakit kasama niya ang mga pulis at taga-bangko? "Ipinakikilala ko," sabi ni Sabina, "si Attorney Miguel Reyes, ang personal kong abogado. At ang hotel na ito, kung saan kayo nagpa-party." 10 minuto ang nakalipas. Natapos na ang proseso ng paglipat ng pagmamay-ari sa pangalan ko. Kaya, technically, Rico, nagpa-party ka sa property ko nang walang pahintulot. Nagkagulo ang buong ballroom, nag-uunahan ang mga reporter na kumuha ng litrato, hindi makapaniwala si Rico, ngunit hindi pa tapos si Sabina. Simula pa lang iyon, ang pagkataranta ay nagsimulang gumapang sa mukha ni Rico na parang lason. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Tinitigan niya si Miguel na may nagmamakaawang tingin, umaasang isa lamang itong masamang biro. Ngunit ang malamig at propesyonal na tingin ni Miguel ay sumira sa pag-asang iyon. Umakyat si Miguel sa entablado, hindi para kamayan si Rico bilang kasosyo, kundi para tumayo sa tabi ni Sabina bilang tapat na kaalyado. Binuksan niya ang kanyang briefcase, naglabas ng laptop, at ikinonekta ito sa projector na nakatutok sa malaking screen sa likod ng entablado. Ang screen na kanina ay nagpapakita ng mga baduy na pre-wedding photos ni Rico at Faye ay biglang kumislap at nagbago ng display. "Mga ginoo at ginang," muling nagsalita ang boses ni Sabina. "Baka nagtatanong kayo kung paano naangkin ng isang ex-convict na kalalaya lang ngayon ang gusaling ito. Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng kaunting aral tungkol sa negosyo at karma." Sa malaking screen, lumitaw ang isang komplikadong financial flowchart. Doon nakadisplay ang data ng transfer ng Grau 50 milyon na ginawa ni Rico noong nakaraang buwan. 1 buwan ang nakalipas, itong si Rico ay desperadong makuha ang isang peking proyekto. Dahil sa kanyang kasakiman, isinangla niya ang sertipiko ng bahay ng aking mga magulang, ang gusali ng opisina at ang lupain ng pamilya sa isang pribadong financing company. Nagbago muli ang display sa screen. Ngayon ay ipinapakita ang mga dokumento ng pagsasangla at kasunduan sa utang. Ang hindi niya alam, ang financing company na iyon ay isang subsidiary na ang karamihan ng shares ay kabibili ko lang sa pamamagitan ng aking abogado gamit ang isang lihim na pondo mula sa aking ama na hindi kailanman nalaman ni Rico. Sabay-sabay na napasinghap ang mga bisita. Ito ay isang bitag na napakataas ang antas. Umutang si Rico mula sa kanang kamay ni Sabina para ibigay sa kaliwang kamay ni Sabina. Kaya patuloy ni Sabina, ang ay 550 milyon na nakuha mo ay inilipat mo sa account ni Miguel. At si Miguel, bilang aking abogado, ay ginamit ang perang iyon para bayaran ang mga utang ng kumpanya na ikaw mismo ang gumawa sa loob ng 1 taon. Nang hina ang mga tuhod ni Rico, sinubukan niyang iproseso ang lohika. Umiikot ang kanyang pera, nakasangla ang kanyang mga ari-arian, at ngayon ay wala siyang hawak na kahit isang kusing. Pero, ang proyekto? Utal ni Rico. "Walang proyekto, Rico," matalas na sagot ni Sabina. "Pain lang yon. Isang pain para sa isang sakim na isda, at nilunok mo ito ng buo, pati ang kawil." Pinindot muli ni Miguel ang isang buton.
Ipinakita sa screen ang real-time status ng mga bank account ni Rico at ng kumpanya. Pula ang mga numero. Balanse. A0. At sa ilalim, nakasulat, Frozen by financial authorities. Nagsalita si Miguel. Ayon sa kontratang pinirmahan mo nang hindi binabasa, kung mapatunayan na nagmanipula ka ng financial reports, may karapatan ang investor na kansilahin ang kasunduan at kumpiskahin ang lahat ng ari-arian bilang danyos. Itinuro niya ang mga taga-bangko. Sila ang may hawak ng natitira mong mga personal na utang. Dahil lahat ng ari-arian mo ay kinumpiska na ng kliyente ko, ikaw ngayon ay opisyal ng bangkarote. Sumigaw si Faye. Tumakbo siya patungo sa screen at pinaghahampas ito na para bang mababago niya ang mga numero. Sinungaling! Lahat to kasinungalingan. Rico, gumawa ka ng paraan. Itinulak ni Rico si Faye. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang cellphone. Binuksan niya ang kanyang mobile banking app. Nanlaki ang kanyang mga mata. Blanco. Lahat ng kanyang account ay nakablock. Anong ginawa mo sa akin, Sabina? Desperadong sigaw ni Rico. Susugurin sana niya si Sabina. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga security guard at ipinilipit ang kanyang mga kamay. Napilitan siyang lumuhod sa harap ni Sabina. Tinitigan ni Sabina si Rico mula sa itaas nang walang awa. Kinukuha ko lang ang nararapat sa akin, Rico. Ang bahay ng aking ina, ang opisina ng aking ama, at ang aking dignidad. Isa ka lamang laruan na pinayagan kong maglaro sandali sa aking palasyo. At ngayon, tapos na ang laro. Nagkagulo ang party. Ang mga bisita ay nagpanik. Ang iba ay nagmamadaling umalis habang ang iba naman ay inilabas ang kanilang mga cellphone para i-record ang pagbagsak ni Rico. Ang hashtag na Karma is real for Rico and Faye ay nagsimulang mag-trending. Si Faye, na napaupo sa sahig, ay umiiyak. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil alam niyang hindi na siya magiging asawa ng isang mayaman. Tinitigan niya si Sabina ng may galit. Demoyo kang babae. Plinano mo to lahat mula sa kulungan. Tuso ka. Ngumiti si Sabina. Tuso? Hindi, Faye. Ang tawag dito ay estratehiya. Ang tuso ay yung maninira ka ng ibang babae para pagtakpan ang sarili mong pagkakamali. At tungkol nga pala diyan, sumenya si Sabina kay Miguel, mayroon akong isang huling video na magpapahiling sayo na sana hindi ka na lang ipinanganak. Tumango si Miguel at inihanda ang huling file. Naramdaman ni Rico na nasa pinakailalim na siya ng bangin pero tila may mas malalim pang hukay na inihanda si Sabina para ilibing sila ng buhay. Ang sitwasyon sa loob ng ballroom ay parang isang lumulubog na barko. Si Rico ay nakaluhod pa rin, habang si Faye ay nanginginig sa tabi ng projector. Sa gitna ng lahat, sinubukan pa rin ni Faye na gamitin ang kanyang huling sandata, ang pagiging biktima. Sumigaw siya, itinuro si Sabina. Maaring nakuha mo na ang lahat ng pera, pero isa ka pa ring mamamatay tao. Pinatay mo ang isang inosenteng sanggol. Umiyak siya ng malakas, sinusubukang makuha ang simpatya ng mga tao. Tiningnan lamang ni Sabina ang murang drama. Sumenya siya kay Miguel. Pinindot ng abogado ang play. Sa malaking screen, lumabas ang isang CCTV footage mula sa isang beauty clinic 2 araw bago ang insidente sa mall. Sa video, nakita si Faye na lumalabas mula sa isang consultation room, nakikipagtalo sa telepono. Walang audio ang video, ngunit ipinatugtog ni Miguel ang isang hiwalay na audio recording. Iyon ang boses ni Faye, nagrereklamo sa isang kaibigan na nakaranas siya ng pagdurugo dahil sa pag-inom ng mataas na dosis ng pampapayat para mapanatili ang kanyang katawan para kay Rico. Malinaw na sinabi ni Faye na ayon sa doktor, hindi na maisasalba ang sanggol at kailangan na siyang raspahin, ngunit ang sumunod na sinabi niya ang nagpatahimik sa buong ballroom. Sinabi ni Faye na ipagpapaliban niya ang pagpaparaspa at hahanap ng paraan para isisi ang pagkalaglag kay Sabina para lalong kamuhian ni Rico ang kanyang asawa at hiwalayan na ito. Natapos ang recording. Ang katahimikan ay nakakabingi. Lahat ng mata ay nakatuon kay Faye ng may pandidiri. Ang katotohanan ay nakahubad at nakakatakot. Hindi nakunan si Faye dahil kay Sabina,
Pinatay niya ang sarili niyang anak dahil sa obsession sa itsura at ginamit ang bangkay nito para manira at ipakulong si Sabina. Si Rico, na kanina pa wasak, ay dahan-dahang nag-angat ng ulo. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Tinitigan niya si Faye na parang isang halimaw. Ang babaeng kanyang pinrotektahan at minahal ay ang tunay na pumatay sa kanilang anak. Hindi pa iyon tapos. Ipinakita ni Miguel ang orihinal na medical record. Nakasulat doon, incomplete abortion due to consumption of harmful chemical substances. Ipinaliwanag ni Miguel na ang doktor na gumawa ng peking medico-legal report ay sumuko na at ibinigay ang totoong ebidensya dahil sa takot na masangkot sa mas malaking kaso. Iyon na ang huling pako sa kabaong ng kasinungalingan ni Faye. Umungol si Rico na parang isang nasugatang hayop. Nakawala siya sa pagkakahawak ng mga guwardiya at sinugod si Faye. Niyugyog niya ito ng malakas. Bakit mo ko niloko tungkol sa anak natin? Naramdaman ni Rico na siya na ang pinakatangang lalaki sa buong mundo. Ang pag-aaway ni Rico at Faye sa entablado ay naging isang kaawa-awang panoorin. Ang dalawang masamang tao ay nagsisisihan na ngayon. Pinanood sila ni Sabina nang walang emosyon. Ang bigat ng kasinungalingan na kanyang pinasan sa loob ng isang taon ay tuluyan nang nawala. Kinuha niya ang mikropono sa huling pagkakataon. Ang kasinungalingan ay maaaring tumakbo ng mabilis, ngunit ang katotohanan ay laging naghihintay sa finish line. Ang nangyayari sa inyo ngayon ay hindi paghihiganti mula sa akin, kundi ang ani ng inyong itinanim. Bumagsak si Faye sa sahig, umiiyak. Si Rico ay umatras, nakatingin sa paligid. Ang mga tingin ng kanyang mga kasosyo ay puno ng pandidiri. Napatingin siya kay Sabina, ang babaeng kanyang sinayang. Nakatayo doon si Sabina, nagniningning, elegante, at hindi maabot. Doon niya napagtanto na itinapon niya ang isang brilyante para pulutin ang isang basag na salamin na sumugat sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang sirena ng mga pulis. Ang tunog ng sirena ay nagdulot ng panibagong takot sa mga mukha ni Rico at Faye. Bumukas muli ang pinto ng ballroom. Isang grupo ng mga pulis ang pumasok. Umakyat ang isang opisyal sa entablado, dala ang 2 warrant of arrest. Binasa ng pulis ang mga sakdal laban kay Rico: corporate tax evasion, falsification of bank documents, at investment fraud. Ang mga ebidensya ay inihanda ni Gnang, Corazon mula sa bilangguan, at isinumite ni Miguel kaninang umaga. Hindi lang bangkarote si Rico, magtatagal din siya sa kulungan, mas matagal pa sa 1 taon na dinanas ni Sabina. Nang posasan siya, napayuko na lamang si Rico. Ang sinapit ni Faye ay hindi rin maganda. Siya ay inaresto dahil sa perjury, pagsisinungaling, sa ilalim ng panunumpa, libel, at falsification of medical records. Nagwala si Faye, sumisigaw na biktima lang siya. Kinaladkad siya ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling bestida ay mukhang katawa-tawa na ngayon. Isang takong ng kanyang sapatos ang natanggal, kaya't paika-ika siyang maglakad. Habang dinadala sila palabas, biglang huminto si Rico sa harap ni Sabina. Lumuhod siya sa paanan ni Sabina kahit nakaposas. Umiiyak siyang humingi ng tawad. Sinabi niyang nagkamali siya. Mahal pa rin niya si Sabina at nakiusap na bawiin ang kaso. Tinitigan ni Sabina ang tuktok ng ulo ni Rico. Umatras siya para hindi madampian ng mga luha ng buwaya. Ang pinto ng tawad ay maaaring bukas sa harap ng Diyos, sabi ni Sabina sa malakas na boses. Ngunit ang pinto ng batas dito sa lupa ay dapat manatiling sarado. Ipinaalala niya kay Rico ang gabing kinaladkad siya ng mga pulis mula sa sarili nilang bahay. Ngumiti lamang si Rico noon. Ngayon, umikot na ang gulong. Hindi ko kailanman babawiin ang kaso. Gusto kong namnamin mo ang bawat segundo sa loob ng selda at pagnilayan kung gaano kamahal ang halaga ng isang pagtataksil. Pagkatapos noon, sumenya si Sabina sa mga pulis na dalhin na si Rico. Umungol si Rico habang kinakaladkad palabas. Nang mawala na ang 2 peste, tumahimik ang ballroom. Lumapit si Miguel at sinabing tapos na ang kanilang misyon. Ang hotel, ang kumpanya, at lahat ng yaman ng pamilya ay ligtas nang naibalik kay Sabina. Tumango si Sabina, pagod ngunit panatag.
Lumabas siya ng party, iniwan ang lahat ng kaguluhan. Sa labas ng hotel, sinalubong siya ng hangin ng gabi. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang amoy ng tunay na kalayaan. Pumasok siya sa kanyang sasakyan. Hindi siya nagpahatid sa kanyang malaking bahay. Nagpahatid siya sa isang malaking simbahan sa lungsod. Sa sasakyan, naalala niya si Geng Corazon. Ipinangako niya sa sarili na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para tulungan ang kaso ng kanyang tagapayo. Pagdating sa simbahan, kumuha siya ng banal na tubig at naghugas ng mukha. Sa harap ng altar, sa isang tahimik na simbahan, lumuhod si Sabina at nagpasalamat ng matagal. Ang kanyang mga balikat ay nayanig. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Umiyak siya. Inilabas ang lahat ng emosyon na kanyang kinimkim. Nang tumayo siya at lumabas ng simbahan, ang langit ay maliwanag at puno ng mga bituin. Inayos niya ang kanyang damit at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, ngumiti siya ng buong puso. Handa na siyang magsimula ng bagong buhay. Isang buhay bilang isang malayang babae, isang pinuno ng kumpanya at tagapangalaga ng pamana ng kanyang pamilya. Sina Rico at Faye ay isang nakaraang nakalibing na. Ang bukas ay kanya. Humakbang si Sabina patungo sa sasakyan na may magaan na puso. Ang madilim na kabanata ay natapos na, isinara ng isang ganap at marangal na tagumpay. Isang taon ng tahimik na paghihintay ay nabayaran ng lunas sa isang gabing hindi malilimutan. At ngayon, ang tunay na buhay ni Sabina ay nagsisimula pa lamang.